Kamusta po? Nanonood kayo ng The News Listener. Ako po si Angelo at pag-usapan natin tong hindi pagsipot ng 18 ex-Marines. Mukhang nabahag yung buntot nila. Dito, merong isang awarding ang United People's Initiative. Just to tell you guys, itong grupo ng mga dating tauhan ng military ay bata ni Digong Duterte. So imagine niyo 18 Marines, yung dalawa sa kanila mukhang security detail ni Sara Duterte at tapos konektado bibigyan sila ng parangal award sa pagpapalabas ng kanilang expose dito sa mali-malitang pera na umaabot sa 805 billion pesos. Okay? So, ang nakaka kung iisipin mo at kumbaga para sa akin weird isipin na pagkatapos niyong lumabas at ipanlandakan na yung presidente, yung dating speaker at iba't ibang congressman na binigyan daw ng maletang pera, eh wala na. Nagtago na. Okay. And ito ang naisip ko guys. Isa sa mga rason na bakit nagtatago tong mga ex-Marines, hero ng mga DDS, ay yung NBI nag-subpoena dito sa 18 ex-Marines. Okay? Sila yung naglabas ng detalye na merong kumbaga bribery, eh wala naman silang additional information. 'Di ba? Kung sila nag-aakusa, eh wala naman silang mas maibigay dito sa publiko kung hindi yun lang mga pictures na yon. Okay? So, panoorin natin another video from UNTV, yung subpoena. Okay? At nangyari na to bago itong ah, bagong bago mawala o mag-disappear itong mga ex-Marines na 'to. So, punta tayo sa another page, okay? Yan, play natin. Sinapina natin yung 18 Marines and other personalities. So, it's being served yesterday, dapat na-served, and this morning may mga sinaserve pa na mga subpoena. So, we're expecting them to come here sa Wednesday. Binigyan ng national... Okay, by the way, hindi naman sila makukulong eh. Kumbaga subpoena at magtatanong yung NBI sa kanila. At I think direktiba ito directed to ng ombudsman kasi nagkakusa sila pero yun lang yun. 'Di ba? Kumbaga witness sila pero yung kanilang ginawa eh ano lang, kumbaga marites. Walang preba. National Bureau of Investigation ng hanggang Miyerkules, March 11, ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines para magpakita. Bahagi ito ng isasagawang investigasyon sa kanila. Okay, and just to tell you guys, yung 18 Marines daw, 3 o 4 sa kanila ay hindi po ex-Marines. At yung iba, meron daw kasong murder at ang iba sa kanila ay dishonorably discharged. Kumbaga meron silang ginawang kabalbalan doon sa Philippine Navy. At yan nagpapatunay na hindi sila credible as witnesses. Okay? At ngayon nagtatago na sila. O sige, tuloy natin. Mga inilahad sa press conference noong February 24. Bukod sa ex-Marines, kasama rin sa padadala ng subpoena ng NBI si Atty. Levy Baligod at dating kongresista na si Mike Defensor. At narinig ko naman sa balita si Atty. Baligod, sinasabi nila na willing nilang harapin kahit anong investigasyon. Kasama rin yata ng dating congressman dating congressman Mike Defensor na kung ano yung magpapatawag, kahit sino magpatawag, eh, handa silang humarap. At kaya nga, dinadala na namin yung mga subpoena para maging opisyal yung investigasyon. Ayon sa NBI,
Kasama na rin sa kanilang ipinatatawag ang notary public na nagnotaryo ng affidavit ng mga dating sundalo. Oh, yan pa. Kailangan dahil na-notice namin Las Piñas yung notaryo eh. And the personality na nagnotaryo, tinitingnan namin yung mga leads, no, pati social media accounts. So, we find it best na ipatawag din siya. Oh, okay. Tatandaan niyo si Orly Gutesa, kasamahan daw nila. At si Orly Gutesa hindi na mahanap ngayon. At yung notaryo ni Orly Gutesa ay peke pa. Oh, sino nag-doktor niyan? Oh, tapos itong affidavit nila ay baka gawing i-doktor din, di ba? So dapat siguraduhin yung investigasyon at iba't iba pang mga impormasyon na kailangang makuha ng NBI. Sige, continue. Inatasan ng Office of the Ombudsman ng NBI ng mga siwa sa gagawing investigasyon laban sa mga dating sundalo. Muli ring iginiit ng NBI na mananatili silang evidence-based sa kaso. Well, yung investigation, if you're deputized by the Ombudsman, this is as if you're acting as the Ombudsman. So, parang clear na rin yung power namin dyan. Mag-investigate kami, and we find it, magkaroon kami ng findings, kung meron kailangan kasuhan, kung saan dadali ng ebidensya, doon natin dadalhin yung kaso. Sa mga naunang pahayag, sinabi ng dating kongresista na malaking karangalan para sa kanya ang makabilang sa kaso ng mga dating sundalo, nagsasabi lamang ng katotohanan sa Ito si Mike Defensor, boy tanim witness. Si Orly Gutesa na siya yung nagdala kay Orly doon sa Senado, coordinated with Marcoleta. Tapos meron pa siyang ginawa dati. Hindi ko lang natandaan kung sino, pero merong inilabas siyang witness tapos hindi na daw makakita. So, ito yung mga tao nagsusuporta dito sa 18 na to. Ewan ko lang. Sige. sa kanilang nasaksihan na umano'y korupsyon. Dagdag pa ni Defensor na nakahanda siyang tumulong sa mga dating Marines upang mailabas ang katotohanan at wag anyang maulit ang nangyari kay Orly Gutesa. Sabi niya, si Orly ay hawak daw ng Marines. Tapos sabi ng spokesperson ng Philippine Marine, wala daw sa kanila yung kustodiya o hindi pwede si Orly Gutesa doon kasi hindi na siya miyembro. Diba? Sino paniniwalaan mo dito sa mga unghang na to? Mga mokong na to na gusto lang manggulo. Diba? Gusto lang nilang pabagsakin yung gobyerno. So, lahat ng illegal na gawain, gagawin talaga nila para mapabagsak lang si Bongbong Marcos. Malapit na yung impeachment trial eh. Kasi kung umusad na yung impeachment trial, mayroon ng kung mapasa ng House of Representatives doon sa Senado, malalaman na ng publiko yung bank records, joint bank records ni Duterte tsaka ni Sara Duterte. Pag malaman natin yan, guys, dito makikita natin kung totoo man yung sinabi ni former Senator Sonny Trillanes na madami daw pera, bilyones daw, na pera galing mismo sa mga drug lords at pogo lords. So, double time na sila na para patanggal si Bongbong Marcos. Okay? So, and pakita ko sa inyo, by the way, yung post ni Attorney Jesus Falsis, isa sa mga attorney na pina-follow natin, and sabi niya, sabi daw ng Tweety Bird niya, okay, na tapos na daw yung trabaho ng 18 Marines. So, ang ginawa nila, nagtatago na ngayon, katulad ni Gutesa. So, ano sa tingin nyo, guys? Nagtatago na ba tong mga 18 ex-Marines? Kung meron pa kayong comment, suggestion sa ganyan, paki-comment po sa ating comment section at kung nagustuhan nyo po itong video, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and I'll see you sa susunod na video.